Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang One Ordinary Day na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang binata na naakusahan at nakulong sa kasalanang di niya ginawa pero sa bandang huli ay siya ang naging hari ng kulungan na napasukan niya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang palabas nang makita natin si Hyun-soo na isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo na may hika. Isang araw, inanyayahan siya ng kanyang mga kaibigan sa isang party sa isang farmhouse. Tumanggi si Hyun-soo, sinabing mayroon siyang group assignment na gagawin. Gayunpaman, sa gabing iyon, nakansela ang takdang aralin. Nagpasya si So Hyun-soo na sumama sa kanyang mga kaibigan sa farmhouse matapos siyang payuhan ng kanyang mga magulang na huwag manatili sa labas. Ninanakaw niya ang susi ng taxi ng kanyang ama at umalis ng bahay nang hindi nahuhuli. Upang matiyak na hindi malalaman ng kanyang ama ang tungkol sa kotse, pinatay niya ang dashcam at nagmaneho palayo. Nang huminto siya sa isang senyales, isang batang babae na nagngangalang Gokwa ang pumasok sa taxi para sumakay. Patuloy na sinasabi ni Hyun-soo kay Gokwa na off-duty ang taxi. Pero hindi niya maintindihan ang sitwasyon niya. Nang walang ibang pagpipilian, nagpasya si Hyun-soo na ihatid siya sa kanyang destinasyon. Habang humihinto siya sa isang gasolinahan, hiniling siya ni Gokwa na bumili ng ilang sigarilyo at beer mula sa tindahan. Habang naghihintay si Gokwa sa labas, sinubukan siyang lapitan ng isang estranghero ngunit umatras nang makita niya si Hyun-soo. Habang papunta sila sa destinasyon ni Gokwa, the Han River, nakatanggap si Hyun-soo ng video call mula sa kanyang mga kaibigan na naghihintay sa kanya sa farmhouse. Dito napagtanto ni Gokwa kung bakit ayaw siyang pasakayin ni Hyun-soo. Hindi nagtagal, ibinaba siya ni Hyun-soo sa Han River at nagsimula silang magkaayos. Kumuha sila ng 2 ice cream sa isang cart at tumakas nang hindi nagbabayad. Habang nakaupo sa tabing ilog, nakikibahagi si Gokwa ng gamot kay Hyun-soo. Alinlangan niyang kinuha habang hinahatid siya sa kanyang bahay. Aksidenteng nabangga ni Hyun-soo ang isang nakaparadang sasakyan. Ang may-ari na nakaupo sa loob ay lumabas at pinatawad si Hyun-soo dahil hindi masyadong nakikita ang danyos. Dinala ni Gokwa si Hyun-soo sa loob ng bahay habang pinagmamasdan sila ng may-ari ng kotse na may kainahinala habang nakaupo sila sa kusina at umiinom ng alak. Tinanong ni Hyun-soo ang babae tungkol sa kanyang bahay. Ibinahagi ni Gokwa na namatay ang kanyang ina 3 taon na ang nakalilipas dahil sa cancer, at mula noon, kasama na niya ang kanyang kaibigan sa bahay. Gayunpaman, pinalayas niya kamakailan ang kanyang kaibigan dahil sa isang malaking away noong nakaraang linggo. Pagkatapos nilang magpa-shot, binigyan ni Gokwa si Hyun-soo ng bagong gamot na iniinom niya nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Kakaiba ang kinikilos, biglang sinaksak ni Gokwa ang kamay ni Hyun-soo. Ngunit sa kabutihang palad, sumable ang kutsilyo at sa halip ay bumulusok sa mesa. Pagkatapos ay hinimok ni Gokwa si Hyun-soo na subukan din ang kanyang kapalaran sa kanyang kamay. Kasabay nito, kumilos si Hyun-soo, ngunit sa pagkakataong ito, tumama ang kutsilyo ng totoo at tumago sa kanyang kamay. Dahil sa pagkataranta, sinubukan ni Hyun-soo na pigilan ang pagdurugo gamit ang tisyo, ngunit tila hindi nag-aalala si Gokwa sa kanyang sugat sa ngayon. Lumapit siya kay Hyun-soo at nagsimulang maghalikan ng dalawa. Pagkatapos ay inakay siya nito sa itaas sa kanyang silid, kung saan gumugugol sila ng ilang matalik na oras na magkasama. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Hyun-soo sa sofa sa sala. Dahil gabi na, mabilis siyang nagbihis at umakyat sa itaas para magpaalam kay Gokwa. Gayunpaman, kapag sinubukan niyang tapikin ang likod nito, nakaramdam siya ng basa. Pagbukas ng mga ilaw, natuklasan niyang pinatay si Gokwa, sinaksak sa likod ng maraming beses. Panik, napatras siya sa gulat. Ang tanging naiisip niya ay ang pagtakas sa pinangyarihan ng krimen sa lalong madaling panahon. Sinubukan niyang magmaneho palayo sa kanyang taxi ngunit napagtanto niyang naiwan niya ang susi sa loob ng bahay. Desperado, sinubukan niyang bumalik ngunit nakalock ang pinto. Binasag niya ang isang side window at nagawa niyang buksan ang pinto mula sa loob. Lingid sa kanyang kaalaman, isang matandang lalaki ang nakasaksi sa kanyang mga kilos mula sa kanyang sariling bahay. Habang isinusuot ni Hyun-soo ang kanyang jacket na may susi, napansin niya ang kitchen island kung saan niya sinaksak si Gokwa sa kamay. Nang mapagtantong tapos na ang kanyang mga fingerprint, nagmamadaling pinunasan ni Hyun-soo ang mesa ng tissue na hindi sinasadyang nagkalat ang dugo sa paligid. Nang walang ibang pagpipilian, kinuha niya ang kutsilyo gamit ang kanyang mga kopya at tumakas sa bahay. Sa kanyang pag-uwi, tumakbo siya sa isang checkpoint ng trapiko na nakuha ang atensyon ng mga naka-duty na pulis. Agad na napansin ni Opisyal Hanbyle ang posibleng pagkalasing ni Hyun-soo at nagpas siyang magsagawa ng breath test.
Gayunpaman, habang naghahanda siya, namatay ang baterya ng kanyang breathalyzer na pumipigil sa kanya na kumpirmahin ang kanyang kondisyon. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng ulat ng isang break sa malapit. Nag-aatubili na palayain si Hyunso nang hindi siya sinusuri, nagpa siya si Officer Hanbel na dalhin siya sa eksena. Pagdating nila, napagtanto ni Hyunso na may takot na bahay ni Gokhwa ang kanilang pinupuntahan. Lumalabas na ang parehong matandang lalaki ang tumawag sa mga pulis matapos masaksihan si Hyunso na pumasok sa bahay ni Gokhwa. Mahina ang kanyang paningin kaya hindi niya makita ang mukha ng salarin. Ngunit naramdaman niyang may mali kaya tinawag niya ang mga pulis. Hindi nagtagal, hinanap ng pulisya ang bahay at natuklasang pinatay si Gokhwa sa kanyang kama. Dumating ang higit pang mga opisyal sa pinangyarihan, kabilang si Chief Park, pinuno ng departamento ng Tiktik. Nang makita si Hyunso, nagtanong siya tungkol sa kanya. At ipinakilala siya ni Officer Hanbel bilang kanyang pag-aresto. Dalawa pang opisyal ang inatasan na dalhin si Hyunso sa istasyon ng pulisya. Habang nasa biyahe, pinag-uusapan nila kung paano sinaksak ng 13 beses sa likod ang babae. Gulat na gulat, tinanong ni Hyunso kung siya ay patay na, kung saan kinumpirma ng mga opisyal ang kanyang pagkamatay. Samantala, ipinaalam ng forensic expert kay Chief Park na lumilitaw na sinadya ang pagpatay dahil sa kalupitan nito. Sa labas ng bahay ni Gokhwa, napansin ni Chief Park si Sunhan, ang may-ari ng sasakyan na nakatagpo ni Hyunso kanina. Si Sunhan ay nakikipag-usap sa isang opisyal, binanggit na ang batang lalaki na pumatay sa babae ay tila kakaiba, naiintriga. Tinanong ni Chief Park si Sunhan tungkol sa kanyang nakita, sa una ay nag-aatubili na makisali. Pinalis ito ni Sunhan bilang wala, gayunpaman, nang pinindot siya ni Chief Park ng mga detalyeng tumutugma sa kanyang naunang pahayag, na pagtanto ni Sunhan na wala siyang pagpipilian kundi ang makipagtulungan sa interogasyon ng pulisya. Samantala, si Hyunso ay dinala sa istasyon ng pulisya, nagulat. Sinubukan niyang tumakas ngunit huminto siya nang makita niyang naglalakad ang matandang lalaki. Napansin ng lalaki si Hyunso ngunit hindi siya nakilala. Samantala, bumalik si Chief Park mula sa pinangyarihan ng krimen. Nang makita niyang nandoon pa rin si Hyunso, inutusan niya si Officer Hanbal na magsagawa ng sobriety test sa kanya, may napansin siyang kakaiba sa mga mata ni Hyunso. Inutusan ni Chief Park ang mga opisyal na suriin din kung mayroon siyang droga. Habang tinatalakay ang kaso sa kanyang mga kasamahan, ikinwento ni Chief Park ang mga detalye, isang lalaking nasa edad 20 ang tumakbo palabas ng bahay at tumakas sakay ng taxi. Nang marinig ito, nilinaw ng matandang lalaki na hindi na kailangan pang pumara ng taxi ang salarin bagkus ay nagmaneho paalis ito sakay ng sariling taxi. Ang pahayag na ito ay nagpapataas ng mga hinala laban kay Hyunso na nahuli habang nagmamaneho ng taxi. Sa paghahanap ng droga, natuklasan ni Officer Hanbal ang isang kutsilyo sa jacket ni Hyunso na nagkukumpirma sa kanyang pagkakasangkot sa pagpatay. Nataranta, napaiyak si Hyunso, paulit-ulit na iginiit na siya ay inosente. Sa kabila ng kanyang mga protesta, siya ay inaresto nang may pagtiyak na magkakaroon siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang sarili. Sa silid ng interogasyon, ikinwento ni Hyunso ang kanyang pagbisita sa bahay ni Gokhwa kay Chief Park. Itinuro ni Chief Park na si Hyunso ang huling taong nakakita ng buhay ni Gokhwa at ang unang nakakita sa kanya na patay, na naging sospek sa kanyang pagpatay. Para mas malalim ang investigasyon, inutusan si Hyunso na tanggalin ang kanyang mga damit para tingnan kung may mga sugat na nagtatanggol. Sa kasamaang palad para kay Hyunso, nakita ng pulis ang mga gasgas na marka sa kanyang likod at mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan, na inihayag ng luminal at asul na liwanag. Bagamat ang mga gasgas at mantsa ng dugo na ito ay dulot ni Gokhwa habang kasama niya si Hyunso sa silid, binibigyang kahulugan ng pulisya ang mga ito bilang huling pagsisikap ng biktima na ipagtanggol ang sarili. Sinubukan ni Hyunso na kumbinsihin ng pulisya na siya ay inosente, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay nabigo, na humantong sa kanyang pagkakalagay sa isang detention cell. Doon, napagmasdan niya ang isa pang detenido na nakikipag-usap sa kanyang abogado, pakiramdam na maaaring kailangan din niya ng legal na representasyon. Tinanong ni Hyunso ang mga pulis tungkol sa pamamaraan, para lamang pagtawanan. Mapanukso nilang tinatanong kung bakit kailangan niya ng abogado kung hindi siya nagkasala. Samantala, narinig ng abogadong si Jonghan ang tungkol sa kaso ni Hyunso. Sa una ay nag-aatubili, sa kalaunan ay hindi niya maaaring balewalain ang kalagayan ni Hyunso. Lumapit si Jonghan kay Hyunso sa detention cell at nakikinig sa kanyang salaysay ng mga pangyayari. Matapos marinig ang kwento ni Hyunso, pinayuhan siya ni Jonghan na huwag makipag-usap sa iba nang hindi naroroon ang kanyang abogado. Sa pakikipag-ugnayan na iyon sa pagitan ng duo, nakakuha si Hyunso ng abogado.
Pagkatapos makipag-usap kay Hyun-soo, nakipag-usap si Jong-han sa isang pulis para mang-alap ng mga detalye tungkol sa kaso. Doon, nalaman niya na si Chief Park ang nangunguna sa kaso. Pagbalik sa detention cell, pinayuhan ni Jong-han si Hyun-soo na may dalawang mahalagang punto. Una, binibigyang diin niya na ang katotohanan at hustisya ay walang kaugnayan sa loob ng istasyon ng pulisya. Ang mga katotohanan sa mga pahayag ni Hyun-soo ay may kaunting timbang. Ang tunay na mahalaga ay ang pagkakaroon ng kalamangan. Pangalawa, hinimok ni Jong-han si Hyun-soo na panatilihin ang kumpletong katahimikan tungkol sa mga kaganapan sa gabing iyon. Ipinaliwanag niya na habang nagsasalita sila, ang pulisya ay gumagawa ng kanilang sariling salaysay. Sa pamamagitan ng pananatiling tahimik, pinipigilan ni Hyun-soo ang mga opisyal na mang-alap ng higit pang nagpapatunay na ebidensya laban sa kanya. Bukod pa rito, siya ang katahimikang ito ay nagbibigay daan sa kanila na malaman ang aktwal na diskarte ng pulisya sa kaso. Habang nag-uusap sila, nakita si Chief Park na nagtatanong kay Sun-han at kumukuha ng pahayag ni Officer Han Biles. Binigyang diin ni Chung-han na si Chief Park ay hindi isang ordinaryong pulis. Siya ay maingat na kumukuha ng impormasyon. Ebidensya man o saksi, gaano man kaliit ang detalye, kumikilos siya na parang tahimik na mandaragit, matiyag ang naghihintay sa tamang pagkakataon. Kapag natukoy na niya ang isang kahinaan, tiyak na humahampas siya. Tapat sa mga babala ni Jun-han, natuklasan ni Chief Park ang nebulizer ni Hyun-soo sa pinangyarihan ng krimen ngunit piniling huwag isumite ito sa evidence room. Nang maglaon, nakipag-ugnayan si Chief Park sa stepfather ni Gok-hwa, si Mr. Gang-pil. Upang ipaalam sa kanya ang kanyang pagkamatay, ipinatawag niya si Gang-pil sa istasyon ng pulisya upang makuha ang kanyang pahintulot para sa autopsy ni Gok-hwa. Napag-alaman na hindi naging close sina Gok-hwa at Gang-pil. Sa papel lamang ang kanilang relasyon dahil sa maikling kasal ni Gang-pil sa ina ni Gok-hwa. Matapos pumanaw ang kanyang asawa mula sa cancer 3 taon na ang nakalilipas, lumipat si Gang-pil at hindi na nakita si Gok-hwa mula noon. Nang maglaon, pinirmahan ni Gang-pil ang form ng pahintulot sa autopsy na nagpapahintulot sa pulisya na magpatuloy sa kanilang investigasyon. Nang maglaon, ipinatawag ang mga magulang ni Hyun-soo sa himpilan ng pulisya at binigyan ng silid upang makipag-usap ng pribado sa kanilang anak. Lingid sa kanilang kaalaman, nakikinig si Chief Park sa kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng CCTV camera. Nang malaman ang tungkol sa presensya ng mga magulang ni Hyun-soo, nagmadali si Jong-han sa istasyon upang pigilan ang anumang hindi sinasadyang mga pahayag na maaaring pagsamantalahan ni Chief Park laban kay Hyun-soo. Pagpasok pa lang niya sa silid, napagtanto ni Chief Park na nasira ang kanyang plano. Sa kabutihang palad, walang sinabi si Hyun-soo na maaaring magdulot sa kanya ng problema. Nang maglaon, sa detention cell, ipinaalam ni Jong-han kay Hyun-soo ang tungkol sa pagbabantay ni Chief Park sa kanilang pagkikita. Idiniin niya ang kabigatan ng sitwasyon, ngunit nananatiling kalmado si Hyun-soo. Sa pagsasabing sinabi lang niya sa kanyang mga magulang ang kanyang pagiging inosente, nang makita ang kawalan ng pag-iingat ni Hyun-soo, pinayuhan siya ni Jong-han na isaalang-alang ang sitwasyon mula sa pananaw ng isang hukom at maging mas maingat sa kanyang mga salita. Ayon kay Jong-han, malamang natingnan ng hukom si Hyun-soo bilang salarin dahil sa pagkakaroon ng kanyang mga fingerprint sa buong pinangyarihan ng krimen. Mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan at ang dagwang kutsilyo na hawak niya, naniniwala siya na sa kabila ng pagpupumilit ni Hyun-soo na ipahayag ang kanyang kawalang kasalanan, ang katotohanang sinabi niya ay hindi makagalaw sa mga hinala ng hukom. Samantala, ina-update ni Chief Park ang komisyoner sa kaso, iniharap ang lahat ng ebidensya na nagtuturo kay Hyun-soo bilang ang may kasalanan. Ang komisyoner ay nagtatanong kung bakit hindi pa near-refer ni Chief Park ang kaso sa prosecutor. Dahil sa matibay na katibayan, nalilito, humingi ng gabay si Chief Park sa mga susunod na hakbang. Pinayuhan siya ng commissioner na kumuha ng pag-amin mula kay Hyun-soo. Hinihikayat niya si Chief Park na ang paglutas sa kasong ito ay magpapahusay sa kanyang karera, na posibleng humahantong sa isang posisyong detective sa isang legal na kumpanya na pagmamay-ari ng isang kaibigan pagkatapos ng kanyang pagreretiro. Pagkatapos ng pulong sa commissioner, binisita ni Chief Park si Hyun-soo at ibinalik ang kanyang nebulizer. Sinusubukang magmukhang nagmamalasakit at nakikiramay upang hikayatin ang higit pang impormasyon tungkol sa gabi ng krimen mula sa kanya. Gayunpaman, nananatiling tahimik si Hyun-soo gaya ng payo ni Jun-han. Sinusubukan ni Chief Park na hikayatin si Hyun-soo laban kay Jun-han na nagmumungkahi na dapat malaman ng mga abogado ang buong detalye bago isulong ang kanilang mga kliyente. Magalang na tinanggihan ni Hyun-soo si Chief Park, iginiit na hindi siya dapat makipag-usap sa kanya kung wala ang kanyang abogado. Kasunod ng pakikipag-ugnayang ito, nagpa siya si Chief Park na magpatuloy sa pagbibigay kay Hyun-soo sa prosekusyon.
Kumbinsido sa bigat ng ebidensya laban kay Hyun-soo, tiwala si Chief Park na siya ang may kasalanan. Kinabukasan, binigyan si Hyun-soo ng damit na papalitan, kasama ang isang peking Gucci t-shirt. Agad na pinaghihinalaan ni Jonghan ang mga motibo ni Chief Park sa paniniwalang sinusubukan niyang sirain ang imahe ni Hyun-soo at gawin siyang hindi gaanong kapanipaniwala o mapagkakatiwalaan. Nakipagtalo siya sa mga opisyal, ngunit ibinasura nila ang kanyang mga alalahanin at sinamahan si Hyun-soo sa korte. Si Prosecutor Tae, hiniling niya sa hukom na ipakulong si Hyun-soo na binanggit ang 117 piraso ng ebidensya na nagpapatunay sa kanyang pagkakasala sa pagpatay. Nang tanungin tungkol sa kanyang pagkakasangkot, pinananatili ni Hyun-soo ang kanyang pagiging inosente. Pagkatapos ay nagpetisyon si Jonghan sa judge na palayain si Hyun-soo. Binibigyang diin na siya ay isang tipikal na estudyante sa kolehiyo na walang kriminal na record, naninindigan siya na ang kaso ng prosekusyon ay umaasa sa circumstantial na ebidensya at mga pahayag ng saksi na walang direktang nakasaksi sa krimen. Sa makatuwid, iginiit ni Jonghan na si Hyun-soo ay dapat palayain upang sapat na makapaghanda para sa kanyang paglilitis. Kinausap ni Prosecutor Tae ang hukom na binibigyang diin ang kabigatan at kalupitan ng krimen. Sa matibay na ebidensya laban kay Hyun-soo, nagpa siya ang hukom na ipadala siya sa kulungan habang nakabinbin ang mga karagdagang paglilitis na nagsasabi na mananatili siya roon hanggang sa mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Natagpuan ni Hyun-soo ang kanyang sarili sa isang selda kasama si Sang-soo at isang wimp inmate na target ng brutal na pagpapahirap at pambubuli ng gang sa bilangguan. Ang wimp ay nagpapakita ng mga sintomas ng panic disorder. Pinalala ng walang humpay na pang-aabuso mula sa mga kapwa bilanggo. Sa gabi, kapag nakapatay ang mga ilaw ng kulungan, nagpupumilit si Hyun-soo na umangkop sa kanyang bagong kapaligiran na nakakaranas ng pagkabalisa at kakapusan sa paghinga. Umaasa siya sa kanyang nebulizer para pakalmayan ang sarili at patatagin ang kanyang paghinga. Sa pagsapit ng umaga, muling dumanas ng matinding pambubugbog ang wimp sa kamay ng gang sa bilangguan. Ang pinuno ng gang ay si Biko, na si Do-sik ang nagsisilbing kanang kamay niya. Kilala sa kanyang pagkahilig sa pagpapahirap sa mga mahihinang bilanggo tulad ng kasama sa selda ni Hyun-soo. Kabilang sa mga kilalang bilanggo ay si Do-jit, na binyansagang layo ng Northern Prison. Kinokontrol ni Jit ang kalakalan ng droga sa loob ng pasilidad gamit ang iba't ibang pamamaraan at network upang pamahalaan ang supply at pamamahagi. Ang kanyang pinagkakatiwalaang associate si Bonesetter ay tanyag sa kanyang kadalubhasaan sa pagdudulot ng mga pinsala sa buto. Lumalawak ang impluwensya ni Jite sa buong bilangguan na kinokontrol ang lahat mula sa mga transaksyon sa droga hanggang sa mga pangunahing bilihin tulad ng mga sigarilyo. Nang bumisita si Hyun-soo sa infirmary para kunin ang kanyang nebulizer, nagdadala siya ng mga painkiller para sa kanyang ka-cellmate. Gayunpaman, biglang lumitaw si Do-sik at hinarap si Hyun-soo, pinagbantaan siya sa pagtulong sa kanilang biktima. Iginiit niya sa kanilang grupo. Si Do-sik ay gumagalaw para salakayin si Hyun-soo, ngunit si Ji-tae ay pumigitan sa pamamagitan ng pagsipol, na sinenyasan si Do-sik at ang kanyang mga kasama na umatras at umalis sa selda nang hindi sinasaktan si Hyun-soo. Dahil sa interbensyon ni Ji-tae, naligtas ang buhay ni Hyun-soo. Samantala, lumapit si Jonghan kay Prosecutor Tae at humingi ng akses sa mga file ng kaso ni Hyun-soo. Una nang tinanggihan ni Tae ang kanyang kahilingan. Ngunit si Jonghan ay nagsampa na ng DMIRC, isang formal na aplikasyon para ma-access ang mga file. Pagkatapos ay lumapit siya sa isa pang tagayusig na sangkot sa kaso at natuklasan ang kanilang diskarte para pilitin ang pag-amin mula kay Hyun-soo. Sa kabila ng mga protesta ni Hyun-soo sa pagiging inosente, plano nilang kasuhan siya ng mga pagkakasala sa droga, panggagahasa, at espesyal na pag-atake upang matiyak ang paghatol. Nang maglaon, tinawagan ni Chief Park si Jonghan at tinanong kung sigurado ba siya sa pagiging inosente ni Hyun-soo. Habang naniniwala si Jonghan sa pagiging inosente ni Hyun-soo, kumbinsido si Chief Park na si Hyun-soo ay isang mamamatay tao. Sa 30 taong karanasan sa larangan, nalaman ni Chief Park na ang pinakamahirap na mahuli ang mga kriminal ay ang may mga mata na tulad ng kay Hyun-soo. Sa paniniwalang si Hyun-soo ay nagpapanggap lamang na inosente, sinubukan ni Chief Park na ipaunawa kay Junhan na ang kliyenteng ipinagtatanggol niya ay maaaring hindi kasing inosente gaya ng iniisip niya. Determinado pa rin na ipagtanggol si Hyun-soo, lumapit si Jonghan sa kanyang mga magulang at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa kaso. Kahit na ayaw niyang mabigatan ng mga ito, kailangan din niyang mabuhay. Kaya binibigyan niya sila ng discounted 50,000 won fee voucher para sa pagtatanggol kay Hyun-soo sa korte. Pinayuhan niya ang mga ito na huwag umasa sa isang public defender dahil saglit nilang nakilala ang kliyente at tinatanggap na lamang ang parusang ibinibigay ng hukom.
Sa panahon ng pag-uusap, nakatanggap si Jonghan ng mensahe na si Prosecutor Tae-hee ay nagsasagawa ng press conference ngayon. Sa kanyang press conference, ipinakita ni Tae-hee si Hyun-soo bilang isang rapist at mamamatay tao. Ipaalam sa publiko kung paano niya ginawa ang krimen. Ang masama pa nito, isiniwalat niya ang kanyang pagkakakilanlan na nagpapahintulot sa lahat sa bilangguan na malaman kung ano ang akusasyon kay Hyun-soo. Bagamat lahat sila ay mga kriminal, higit nilang hinahamak ang mga rapist at mamamatay tao. Kung ang isang tao ay isang bagong dating, ang mga bagay ay magiging mahirap para sa kanila. Panik sa lahat ng negatibong atensyon mula sa mga preso, tinawag ni Hyun-soo si Junhan. Bago makapagsalita si Hyun-soo, binalaan siya ni Jonghan na near record ang tawag, kaya dapat siyang mag-ingat. Nang magtanong si Hyun-soo tungkol sa mga paglilitis sa kaso, tumugon si Jonghan na magsasagawa ng pagdinig ang hukuman upang suriin ang legalidad ng pagkakakulong sa loob ng 10 araw. Inaaliw niya si Hyun-soo at hinihimok siyang harapin ng pressure at pagkabalisa hanggang doon. Pagkatapos ng press conference ni Tae-hee, pinahinto ni Jonghan ang ilan sa mga press at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang akusado na abogado. Inihahayag niya ang kanyang panig ng kwento sa publiko na sinasabing inaakusahan lamang ng prosekusyon si Hyun-soo batay sa circumstantial evidence at ang pulisya ay nagmadali sa paghusga sa paglalarawan sa kanya bilang ang pumatay. Ang panayam ay pinakinggan ni Mika Young, isang abogado at pinuno ng isang kilalang law firm. Ang kaso ni Hyun-soo ay nakapukaw ng kanyang interes kaya nagpasya siyang ipagtanggol siya sa korte. Nagpadala siya ng isang baguhang abogado, si Soo-jin, sa tahanan ni Hyun-soo upang kausapin ang kanyang mga magulang tungkol sa pagkuha sa kaso. Iniimbitahan ng mga magulang sa kanyang opisina kung saan tinalakay ni Mikyang kung paano si Junhan ay isang third-rate attorney na kilala sa kanyang trabaho sa mga maliliit na nagkasala. Inilarawan siya bilang isang panloloko lamang, ipinangako niya sa mga magulang ni Hyun-soo na iuuwi niya ang kanilang anak at gagawin ito ng libre. Natutuwa ang mga magulang ni Hyun-soo na marinig na isang kilalang abogado ang magtatanggol sa kanilang anak. Kaya pumayag silang palitan ng abogado ng kanilang anak. Sa kabilang banda, si Hyun-soo ay nahaharap sa malubhang reaksyon mula sa mga kapwa bilanggo mula nang may broadcast ang mga detalye tungkol sa kanyang kaso. Hanggang sa bilangguan ay dinukot siya, tinakpan ng kanyang ulo ng isang itim na tela at dinala siya sa isang madilim na silid. Doon, tinangka nilang sakalin siya dahil sa umano'y karumal-dumal niyang mga krimen. Nang malapit na siyang mamatay, sinenyasan ng isang gwardya ng bilangguan ang leader ng gang na palayain siya. Samantala, si Jonghan ay nagkunwaring tumatawag kay Chief Park para makapasok sa pinangyarihan ng krimen. Bahay ni Gokwa. Gamit ang kanyang koneksyon sa pinuno, matagumpay siyang nakapasok sa lugar. Habang naghahanap, natuklasan niya ang isang pagpipinta na may label na Hyojong sa isang pakete na may parehong pangalan na pumukaw sa kanyang interes. Pagkatapos ng masusing paghahanap sa bahay, bumili siya ng ilang damit para kay Hyun-soo at binisita siya. Bilang karagdagan sa mga damit, binigay ni Jonghan kay Hyun-soo ang kanyang mga account sa preso kung saan nagdeposito siya ng maliit na halaga. Nakaramdam ng awkward si Hyun-soo dahil kailangan niyang ipaalam kay Jonghan na mayroon na siyang bagong abogado. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pasasalamat kay Jonghan para sa kanyang mga pagsisikap sa panahon ng kanyang mahihirap na panahon at pagkatapos ay ibinunyag na ang abogadong si Ni Kayon ay kakatawa na ngayon sa kanya sa korte, kahit na medyo nagulat si Jonghan. Kinikilala niya na si Mi Kayon ay isang kilalang abogado na mabisang humawak sa kaso ni Hyun-soo. Nang subukan ni Hyun-soo na ibalik ang mga damit na binili ni Jonghan, pinilit ni Jonghan na itago ang mga ito at binati siya ng magandang kapalaran bago umalis sa kulungan. Bumalik sa bilangguan, dumating ang bone setter sa selda ni Hyun-soo upang dalhin siya kay Ji-tae. Nagtipon si Ji-tae ng ilang mga bilanggo upang tanungin sila tungkol sa kung sino ang maaaring nagpalit ng sigarilyo sa kanyang likuran. Pinaghihinalaan niyang kilala ni Hyun-soo ang salarin, ngunit si Hyun-soo ay masyadong natatakot na ibunyag ang pangalan ng tao. Sa pagmamasid sa pag-aalinlangan ni Hyun-soo, inutusan ni Ji-tae ang bone setter na baliin ang mga buto ng mga bilanggo hanggang sa may umamin. Sa kabila ng pagsaksi sa isa sa mga bilanggo na nagtitinda ng sigarilyo ng mas maaga sa araw na iyon, nananatiling tahimik si Hyun-soo na natatakot sa kahihinatnan para sa lalaking sangkot. Gayunpaman, habang pinapanood niya ang ibang mga bilanggo na nagtitiis ng hindi makatarungang pagpapahirap, sa wakas ay isiniwalat niya ang tunay na pangalan ng salarin. Matapos ilantad ang taong nagkasala, pinaalis si Hyun-soo. Sa kanyang pag-alis, narinig niya ang mga hiyawan ng lalaki na ngayon ay pinahihirapan ng bone setter dahil sa pagbebenta ng sigarilyo sa likod ni Ji-tae. Nang gabing iyon, nagising si Hyun-soo mula sa kanyang pagtulog upang matuklasan ang wimp na nakasabit sa kisame.
Lumilitaw na ang patuloy na pagpapahirap ay naging hindi mabata para sa kanya na humantong sa kanya upang piliin ang kamatayan kaysa sa kanyang naghihirap at walang kahulugan na buhay. Nasaksihan ng pagtanggal ng walang buhay na katawan ng Wimp, natakot si Hyunso na baka siya ang susunod na target. Dahil sa pagkataranta, sinubukan niyang tumakas sa bilangguan ngunit mabilis siyang nahuli ng mga gwardya na siyang nagpailalim sa kanya sa matinding pambubugbog. Bilang parusa sa kanyang pagtatangka sa pagtakas, si Hyunso ay nakakulong sa nag-iisa. Sa kabilang banda, tinalakay ni Prosecutor Tae-hee kay Chief Park ang opsyon na magbigay ng polygraph test kay Hyunso. Ipinaliwanag niya na kung tumanggi si Hyunso sa pagsusulit, maaari itong gamitin laban sa kanya sa korte upang magbungkahi ng pagkakasala. Kahit na ipahiwatig ng polygraph na nagsasabi siya ng totoo, hindi ito tatanggapin bilang ebidensya. Pagkatapos ay tinanong niya si Chief Park kung tiwala siya na si Hyunso ang pumatay. Sumagot si Chief Park na pinagkakatiwalaan lamang niya ang ebidensya na nagtuturo kay Hyunso bilang ang may kasalanan. Kinabukasan, dinala si SSU sa himpilan ng pulisya kung saan binigyan siya ng pagkakataong sumailalim sa polygraph test. Prosecutor Tae, sinubukan niyang takutin siya, nagbabala na kung walang malakas na depensa, maaari siyang harapin ng kamatayan o habang buhay na sentensya. Iminumungkahi niya na ang pagkuha ng polygraph ay maaaring palakasin ang kanyang pag-aangkin ng kawalang kasalanan. Nakialam si Chief Park na hinihimok ang SSU na isaalang-alang ang pagkuha ng polygraph test sa kabila ng hindi pagkakatanggap nito sa korte. Iminumungkahi niya na maaari nitong maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko sa pabor ng HSU. Posibleng humahantong sa isang mas mapapamahalaang buhay sa bilangguan at magdulot ng kaligayahan sa kanyang mga magulang. Pinahintulutan ni Prosecutor Tae-hee si Hyunso ng oras na kumonsulta sa kanyang abogado, ngunit sa ilalim ng impluwensya ng kanilang panghihikayat, pumayag siya sa pagsusulit ng hindi humihingi ng legal na payo. Matapos makuha ang pahintulot ni Hyunso, nakipag-ugnayan si Chief Park kay Junghan upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Nang matuklasan na ang bagong abogado ni Hyunso ay si Mikyon, agad siyang nakipag-ugnayan sa kanya ni Chief Park at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa desisyon ni Hyunso na sumailalim sa polygraph test. Alam ang mga potensyal na panganib para kay Hyunso, ipinadala ni Mika Young si Sujin sa National Forensic Service para suportahan ang kanilang kliyente. Samantala, nakipag-ugnayan si Junghan sa kanyang dating asawa na nagtatrabaho sa NFS at humiling ng pabor tungkol sa paparating na polygraph test. Dumating siya sa NFS para matiyak na maayos ang lahat para kay Hyunso. Habang papunta sila sa NFS, tinanong ni Chief Park si Hyunso kung gusto niyang magpaalam kay Gokhwa bago ang cremation nito. Sumang-ayon si Hyunso, ngunit nang makita ang kanyang walang buhay na katawan na may autopsy incision, nalungkot siya. Na-trigger ang kanyang hika, at inabot niya ang kanyang nebulizer, ngunit nakialam si Chief Park na nagpapaalala sa kanya na hindi pinapayagan ang pag-inom ng anumang gamot bago ang polygraph test. Hindi nagtagal, dinala si Hyunso sa polygraph examination room, kung saan sinasamahan din siya ni Sujin. Bago ang pagsubok, pinayuhan siya ni Jungun laban dito, ngunit masyadong desperado si Hyunso na patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Ipinaliwanag ni Sujin kay Hyunso ang procedure. Siya ay tatanungin ng 11 katanungan, 6 sa mga ito ay may kaugnayan sa kaso. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pananatiling kalmado, dahil ang mga resulta ng pagsusulit ay nakadepende sa kanyang mental state. Nagsisimula at naging maayos ang pagsusulit hanggang sa tinanong ng examiner kung sinaksak ni Hyunso si Gokhwa. Dahil sinaksak ni Hyunso si Gokhwa noong nagiinuman sila, hindi niya masasabi ngayon ang totoo. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, umalis si Sujin sa silid upang ipaalam sa kanyang supervisor ang tungkol sa mahirap na kalagayan. Nang malaman ang tungkol sa problemadong tanong, pumasok si Jungun sa silid ng pagsusuri at sinimulang banggitin ang mga paglabag sa panuntunang ginawa ni Chief Park. Sinusuportahan ni Sujin ang kanyang mga pahayag na binibigyang diinan nilabag ni Chief Park ang Attorney at Law Act sa pamamagitan ng pagharap kay Hyun na Aidmanda ang isang prosecutor nang hindi nakikipag-ugnayan sa kanyang abogado. Itinuturo din nila na ang mga individual na may mga isyu sa paghinga ay itinuturing na hindi karapat-dapat na kumuha ng polygraph test. Dahil ang akusado na abogado ay may karapatang huminto at tumanggi sa pagsusulit, matagumpay na napahinto ni Sujin ang paglilitis, na pinipigilan si Hyunso na lalong gawing komplikado ang kanyang sitwasyon. Bagamat agad na huminto ang pagsusulit, nananatiling hindi nasisiyahan si Hyunso, pakiramdam niya ay nabigo siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Bumalik sa bilangguan, si Hyunso ay nakaharap ni Do-sik. Inihayag ni Do-sik na ipinaalam sa kanya ni Hyunso pagkatapos ng kamatayan ng Wim, na humantong sa mga awtoridad na bugbugin siya at ilagay sa solitary confinement. Ngayon, naghihiganti si Do-sik.
Bago niya mapahamak si Hyun-soo, pumagitna si Sang-soo, dahilan para umatras si Do-sik. Nang maglaon, tinawag ni Ji-tae si Hyun-soo at binigyan siya ng isang libro sa Criminal Procedure Act na nagmumungkahi na dapat magpasya si Hyun-soo kung gusto niya ang kanyang proteksyon. Kinabukasan, habang naghahanda si Hyun-soo na umalis sa bilangguan para sa kanyang pagdinig sa pagsusuri, isang guard, na kumikilos ayon sa 6 na utos, ay binigyan siya ng isang pares ng salamin. Ang intensyon ay ipakita siyang inosente at mahina. Sa kabilang banda, si Gokhwa ay na-cremate at si Jung-hwan ay dumalo sa seremonya, pinagmamasdan ng kanyang mga kaibigan. Ang isa sa kanila ay si Hyo-jong at ang batang babae na ang pangalan ay nasa isang painting sa bahay ni Gokhwa. Sa paghusga sa kanyang kilos, siya ay tila tunay na nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang kaibigan at malamang na hindi masangkot sa pagpatay. Habang nagbabrowse sa social media profile ni Gokhwa, nakita ni Jung-han ang larawan niya sa labas ng rehabilitation center. Nang may naramdaman siyang kainahinala, bumisita siya sa center at nalaman mula kay Dr. Chanyeol na si Gokhwa ay nahihirapan sa pagkalulong sa droga at sumasailalim sa paggamot sa loob ng 3 taon. Kapag hiniling ni Jung-han sa kanya si Dr. Noong una ay tumanggi si Chanyeol. Pagkatapos ay nagbanta si Jung-han na isusumbong ang doktor para sa pagre-reseta ng narcotics kay Gokhwa. Nang walang ibang pagpipilian, ibinigay ni Dr. Chanyeol ang isang malaking bilang ng mga medikal na file ni Gokhwa mula sa nakaraang 3 taon. Sa kabilang banda, ang pagdinig sa pagsusuri ay nagsimula sa pag-uusig ni Prosecutor Tae-hee sa hukom na panatilihing nakakulong si Hyun-soo dahil sa tindi ng kanyang sinasabing krimen. Nakatagpo si Mikay na pinagtatalunan na ang isang normal na estudyante sa kolehiyo na walang mga naunang pagkakasala ay pinipilit na manirahan kasama ng mga karumal-dumal na kriminal sa isang correctional facility kahit na hindi pa siya napatunayang nagkasala. Inutusan niya si Hyun-soo na ipakita sa mga hukom ang mga pasa at peklat mula sa pagpapahirap sa kanyang katawan. Matapos ipakita ni Hyun-soo ang kanyang mga peklat, sumingit si Tae-hee, ipinaliwanag na sinubukan ni Hyun-soo na tumakas mula sa pasilidad. Kaya naman siya ay binugbog ng mga gwardya at ngayon ay may mga gallows. Ang walang humpay na pagtatanong ni Tae-hee at ang hindi gaanong nakakumbinsi na mga sagot ni Hyun-soo ay naglagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon na nagpapatibay sa mga akusasyon laban sa kanya. Bukod pa rito, ibinalita ni Tae-hee ang pagtanggi ni Hyun-soo na kumuha ng polygraph test. Lalong nagpapataas ng hinala ng hukom sa pagkakasangkot niya sa krimen. Matapos marinig ang magkabilang panig, inanunsyo ng hukom na ang pagkakakulong kay Hyun-soo ay makikinabang sa katatagan ng lipunan. Dahil hindi alam ni Mi-kyung ang pagtatangka ni Hyun-soo na tumakas, mahigpit niyang pinayuhan siya na huwag siyang panatilihing muli sa dilim. Sinabi niya sa kanya na kung alam niya, maaaring nakaisip siya ng angkop na tugon bago ang pagdinig. Pagkaalis niya, kinausap ni Jung-han si Soo-jin at ibinigay ang mga medikal na file ni Gokhwa, sa paniniwalang maaaring makatulong ang mga dokumentong ito sa pagtatanggol kay Hyun-soo. Sa kanyang pagbabalik sa bilangguan, napaluha si Hyun-soo, iniisip ang kakilakilabot na buhay na kailangan niyang tiisin kasama ang iba pang mga bilanggo. Habang papunta siya sa kanyang selda, dumaan si Do-sik at nilaslas ang kanyang braso gamit ang isang labaha. Agad na pumunta si Ha-yeon-soo sa infirmary, ngunit sarado ito. Tinatahi ni Ji-tae ang kanyang sugat at pinayuhan siyang maging malakas, sinabi na ang tanging bagay na kailangan niyang pagtuunan ng pansin ngayon ay kung paano mabuhay sa bilangguan. Sa kabilang banda, kapag natanggap ni Mi-kyung ang mga medikal na file ni Gokhwa, ginagamit niya ang mga ito para bisitahin si Prosecutor Tae-hee at makipag-ayos ng deal. Naiintindihan ni Tae-hee na kung malantad ang pagkalulong sa droga ni Gokhwa at mapatunayang nag-supply siya ng droga kay Hyun-soo, maaaring maharap sa komplikasyon ng kanilang kaso. Bukod pa rito, wala pa siyang nakikitang malinaw na motibo sa pagpatay. Isinasaalang-alang ang mga salik na ito, nagmungkahi si Tae-hee ng deal kay Mi-kyung. Kailangang harapin ni Hyun-soo ang 17 taong sentensya para sa panggagahasa at aksidenteng pagpatay. Nang walang karapatang mag-apela, tumutol si Mi-kyung, iginiit na bawasan ng sentensya sa 10 taon nang walang karapatang mag-apela. Sa kalaunan, sumang-ayon si Tae-hee sa pinababang pangungusap ngunit binigyang diin na kakailanganin nila ng pag-amin mula kay Hyun-soo para ma-finalize ang kasunduan. Nang matapos ang deal, kinausap ni Mi-kyung si Hyun-soo. Ipinaliwanag na walang mas mahusay na resolusyon na magagamit para sa isyong ito, naiintindihan ni Hyun-soo ang bigat ng sitwasyon ngunit nag-aatubili siyang aminin sa isang bagay na hindi niya ginawa. Pagkatapos ay ipinakita ni Mi-kyung ang malinaw na katotohanan. Nahaharap siya sa habang buhay na sentensya o kahit na parusang kamatayan. Gayunpaman, ang pagtanggap sa pagkakataong ito ay nangangahulugan na maaari siyang umalis sa bilangguan sa loob ng 10 taon.
Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng huwarang pag-uugali, siya ay posibleng mapalaya 3 o 4 na taon na ang nakaraan, na nagpapahintulot sa kanya na muling makisama sa lipunan sa edad na 30. Bilang isang eksperto sa batas, pinayuhan niya si Hyun-soo na samantalahin ang pagkakataong ito, na isinasaalang-alang ito ang pinakakanais-nais na solusyon na magagamit. Nang marinig ni Jung-han ang tungkol sa deal, binisita niya si Hyun-soo. Kinikilala niya na makikita ito ng sinumang abogado bilang isang mahusay na alok. Ngunit personal niyang pinaniniwalaan na ang pagtanggap nito ay itatakwil si Hyun-soo bilang isang ex-convict habang buhay, isang label na magmumulto sa kanya magpakailanman. Sa pagsisimula ng pagdinig, ang hukom ay nag-aanunsyo na ang nasasakdal ay handang umamin kapalit ng isang plea deal. Nang tanungin kung pinatay niya ang babae, tumulo ang luha sa mga mata ni Hyun-soo. Hindi maling umamin sa isang krimen na hindi niya ginawa at hindi gustong dalhin ang mantsa ng isang dating convict sa buong buhay niya. Sinabi niya sa mga hukom na hindi niya pinatay si Gok-hwa. Ang pagtanggi ni Hyun-soo ay nagpapahina sa kredibilidad ni Mikayan na nagdulot sa kanya ng pagtataksil sa kanya dahil sa pagtataksil sa kanyang tiwala. Idineklara niyang tapos na siya sa kaso at lumabas ng courtroom, na iwan si Hyun-soo na walang pagpipilian kundi bumalik sa kanyang malungkot na buhay sa bilangguan. Gaya ng inaasahan, nilapitan ng Jusik si Hyun-soo at pinilit siyang bumili ng 3 pakete ng sigarilyo mula kay Jitae. Sa takot para sa kanyang kaligtasan, sumunod si Hyun-soo at ginamit ang kanyang card ng inmate para bilhin ang mga sigarilyo. Si Jitae, batid na hindi naninigarilyo si Hyun-soo, naiintindihan niya ang sitwasyon ngunit hindi siya nakikialam. May pera lang si Hyun-soo para sa isang pakete, ngunit sa kabila nito, inutusan ni Jitae ang kanyang kasama na bigyan siya ng dagdag na pakete. May 2 pack sa kamay, inihatid sila ni Hyun-soo sa Jusik. Nabinugbog pa rin siya sa hindi pagdadala ng 3 pakete. Naglagay pa si Jusik ng isang nakasinding sigarilyo sa bibig ni Hyun-soo na nasusunog ang kanyang dila. Kinabukasan, tinawagan ni Hyun-soo ang kanyang ama at hinimok siyang maglipat ng pera sa kanyang account. Pagkatapos bumili ng isa pang pack mula kay Jitae, inihatid niya ito sa Jusik para lang mabugbog muli. Sinubukan ni Hyun-soo na itulak si Jusik palayo, na ikinagalit ng tulisan. Nasinunog ng lighter ang kamay ni Hyun-soo. Maya-maya lang, dumating si Jitae, dahilan para umalis ang mga magnanakaw. Dinala si Hyun-soo sa infirmary, kung saan ginagamot ang kanyang sugat. Para turuan ng leksyon si Jusik, inutusan ni Jitae ang bone setter na bugbugin siya ng husto. Pagkatapos, inutusan niya si Jusik na humingi ng tawad kay Hyun-soo. Bilang miyembro ng gang, sabi ni Jusik, tumanggi si Jusik na nag-udyok kay Jit na suntukin siya sa mukha bago buhusan ng kumukulong tubig ang kanyang kamay. Dumating ang mga prison guard na nasa payroll ni Jit at kinaladkad si Jusik palayo. Sa kabilang banda, nagpa siya si Mikang na huwag bumaba sa kaso dahil ito ay magpapakita ng hindi maganda sa kanyang pagkatao. Aabutin ng 3 buwan upang makumpleto ang lahat ng mga pagsubok at naniniwala si Mikang na ito ay sapat na oras upang makakuha ng ilang mga benepisyo. Gayunpaman, hindi niya mismo hahawakan ng kaso. Itinalaga niya ito kay Sujin, binibigyan siya ng pagkakataong magkaroon ng karanasan sa larangan. Dahil sa kanya na ngayon ang kaso, nagpa siya si Sujin na makipagtulungan kay Jung-han. Binisita ni Jung-han si Hyun-soo sa bilangguan at ipinaalam sa kanya na siya na ang kanyang abogado. Siya at si Sujin ay mag-a-apply para sa isang pagsubok ng hurado na maaaring tumagal ng hanggang 1 o 2 buwan. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.